Magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat na kababayan. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyo ating lahat na mga kababayan nasa iba't ibang panig ng mundo. Sana po kayo ay gabayan, patnubayan ng Panginoon Diyos ano man ang inyong ginagawa. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Welcome. Okay, gusto ko rin pong pasalamatan ang aking mga subscriber. Okay, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at suporta sa aking munting channel. Okay, sana po kayo ay pagpalain ng Panginoon Diyos. Okay, maraming salamat po mga kababayan at welcome sa Best Pilipinas. Mabuhay. Okay, ito mga kababayan itong si Congressman Kong Dante Marcolita na tumatakbong senador number 38. Iboto po natin straight PDP. Okay, 10 po yan. Okay, iboto po natin yung mga yan kasi yung mga yan po ay masasabi natin na yan po ay mga matitino. Okay, maasahan po natin yan. Okay, ay yung mga dyan ang tumanda sa Senado, yung mga pamuti na yung buhok dyan sa Senado, wag na nating iboto yan. Wala na wala na. Kung meron po sila mga batas na alam gawin, dapat nagawa na nila yan sa loob ng ilang taon na ba sila dyan sa Senado, nakailang termino na ba sila? Nakailang term na? Okay? Siguro naman sapat na yung taon na sila naging senador para magawa nila ang batas na gusto nilang gawin. Okay? Panahon na para tayo naman po ay maglagay ng mga bago, yung mga bago na matitino. Okay? So yan po mga kababayan ito po may mensahe. Pakinggan po ninyo ang mensahe ni Kong Dante para sa kay Pangulong Duterte at para na rin sa lahat ng Pilipino na nagse-celebrate ng ating araw ng kagitingan. Tama ba? Araw ng kagitingan, April 9. Okay? Isang mainit na pagbati po sa lahat ng ating mga kababayan. Sa araw na ito ay ating sineselebrate o pinagdiriwang ang araw ng kagitingan. Sapagkat ito po ay mahalaga sa ating buhay. Marami po tayong mga bayani na buwis ng buhay, nagsakripisyo ng kanilang mga tinatangkilik para lamang makamit natin ang kalayaan at manatili ang demokrasya sa ating pamumuhay at sa ating bansa. Alam po ninyo, sa araw na ito ay pwede rin nating gunitain ang kagitingan ng ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, sapagkat kahit na siya ay hindi magandang kalusugan, hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin. Isa itong uri ng kagitingan. Hindi sa sumuko. Alam niya na wala siyang kasalanan. Ginawa niya yung kampanya laban sa droga sapagkat yun ang alam niyang tama na makakabuti sa kanyang bansa. Ganun po dapat ang isang leader. I believe President Roa Duterte is the image of courage and gallantry. Isang imahe ng kagitingan. Siya po ay siyang embodiment ng isang leader na hindi humingi para sa kanyang sarili, ngunit ibinigay ang lahat para sa bansa. He's even the personification of a leader, a strong leader, a brave leader, enduring leader, who is willing to give it all, including his life, for the sake of his people. Mabuhay po tayong lahat sa araw na ito. Ipagdiwang natin ang kagitingan ng Pilipino.
Okay, so yan po ang mensahe ni Kong Dante ha. Napakagandang mensahe ni Kong Dante para po sa mga Pilipino at para kay Pangulong Duterte ha. Alam po niyo po, totoo po yan sinasabi ni Kong Dante si Pangulong Duterte ha. Alam po niyo, totoo po yung sinasabi ni Kong Dante. Itong si dating Pangulong Duterte hindi po siya humingi nung siya po ay naging Pangulo. Pagkatapos ng kanyang termino, siya po ay bumaba na wala man ng dala. Damit lamang ang dala. Okay? Biruin nyo, ilang taon ba si PRD sa politika? Pero yung bahay niya, hindi man lang lumaki. Hindi man lang gumanda ang kanyang bahay, yung kanyang sasakyan, hindi man lang wala tayong nakita mga luxury car. Itong si Pangulong Duterte. Kaya tama po yung sinasabi ni Kong Dante na si PRD ibinigay lahat, pati ang kanyang buhay. Tingnan nyo ngayon si PRD sa kanyang pagsisikap na mabigyan ng magandang buhay, mapayapang buhay ang mga Pilipino, maayos ang bansa. Ito po ang kapalit, ang pagmamahal ng isang Rodrigo Duterte sa bansang Pilipinas. Ang kapalit po ay siya po ay pinakulong. Okay? Siya po ay pinakulong. Ngayon, alam po ninyo mga kababayan na yan din po ay may ano po yan, may gantimpala din po yan. Ang Panginoon Diyos may gantimpala yan para sa mga Duterte. At may parusa naman doon sa mga nang api kay Pangulong Duterte, okay? Ito po ito kasi si Ma'am Hanilet may mensahe sa mga tao na naglapastangan. May mensahe po ito si Ma'am Hanilet para sa mga tao na gumawa ng masasabi natin na pang-aapi. Okay? Ito po ang mensahe ni Ma'am Hanilet Okay? Sabi ni Ma'am Hanilet, I will just let God to do revenge for us. Okay? Ulitin ko Ito po ang sabi ni Ma'am Hanilet para sa mga tao na nanapastangan sa kanila. Okay? Ito, I will just let God to do revenge for us. Malinaw? Ibig sabihin sa Tagalog niyan, hayaan ko na ang Diyos, ang gumanti para sa amin. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? Alam po niyo kapag ang Panginoon Diyos po ay gumanti, magbigay ng kaparusahan sa mga taong nang api, nanapastangan ng kapwa, ay malupit po. Malupit ang Panginoon Diyos pag siya po ay gumanti. Pwedeng buhay, pwedeng buhay ang kapalit. Okay? Ano man yan, Diyos lang po ang nakakaalam. Okay? Kaya tama po yan. Itong naisip ni Ma'am Hanilet, ang kanyang nasabi, ay Diyos na po ang bahala. Okay? Mga kababayan ito po kasing gobyernong Marcos. Okay? Kaya tinatad ng isang katotak na kaso sa Supreme Court. Di ba ano ng mga kaso na nakasampa ngayon sa Supreme Court? Okay? Ano ba mga kaso ngayon na kinakaharap ng gobyerno Marcos? PhilHealth? PhilHealth. Tapos ano pa ba? BICAM report. GAA. Okay? Ano pa ba? Impeachment. Mga congressman yun. Okay? Ano pa ba? Mayroon pa, nakalimutan ko lang Kasi may bago na naman. May bago na naman kinakaharap na kaso itong gobyerno Marcos. Ito pa pala, yung tungkol naman sa mga paglabag ng karapatang pantao. Nung inaresto ito si
Pangulong Duterte. Then, yung sinampa naman ng kampo ng dating ni Pastor Cabuloy laban sa mga otoridad na lumusob doon sa compound ng KOGC. Ilan lang po yan. Okay? Ay ngayon, may bago naman. May bago na naman na kaso na kinakaharap itong gobyernong Marcos. Ito sabi dito sa ano ba ito? Balita ng ABS-CBN. ABS-CBN sabi EC asked to issue a TRO status quo anti-order versus NAIA concession contract. Nakaw. Ano ba ito? EC asked to issue a TRO status quo anti-order versus NAIA concession contract. Ano ba ito? Ibig sabihin nito Okay. Sino natin para malaman natin kung ano ba itong mga panibagong kaso na naman na kinakaharap ng gobyerno Marcos na ito. Okay. Okay. Sabi dito a group of lawyer asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order and status quo anti-order against the concession contract for the Ninoy Aquino International Airport between the government and the new NAIA Infra Corporation or NNIC NNIC AIC ito AIC linawin ko NNIC yun NNIC NNIC okay. Bagay ba sa akin wala sombrero? Bagay ba Okay. Sige. So yan po mga kababayan Ulitin ko Ulitin natin para malinaw. Okay? A group of lawyers asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order and status quo anti-order against the concession contract for the Ninoy Aquino International Airport between the government and the new NAIA Infra Corporation NNIC. Ano ba itong NNIC na ito? Okay? The group of petitioners said the contract was unconstitutional and illegal as it violated provision of new public-private partnership which was signed into law. Okay? On December 5, 2023. So, grupo ng mga abogado nagsampa ng reklamo para humingi ng TRO sa Supreme Court. Okay? Laban po dito sa kontrata na pinasok ng gobyerno Marcos at ng NNIC. Okay? Ano ba itong NNIC na ito? Okay? Ito pala po i-publish April 7, 2025 So 2 days ago. Okay? Ano ba itong NNIC? Na siyang okay, ito NNIC stand for the new NAIA Infra Corporation consortium led by San Miguel. Okay, San Miguel pala. Tama kasi 'di ba? Itong airport bininta ng gobyerno sa San Miguel. Okay? Led by San Miguel Corporation, SMC and Incheon International Airport Corporation IIEC, which now manage and operates the Ninoy Aquino International Airport in Manila, Philippines. So yan po Okay? Ngayon, sabi dito the 170.6 billion concession agreement dated March 18, 2024 is a contract between the DOTR, MIAA, and
NNIC, covering the rehabilitation operation, expansion, and eventual transfer of NAIA. It grant NNIC the right to operate and maintain the airport for 15 years, extendable by another 10 years. So lumalabas pala, ang kontrata ay 15 years pero pwede siyang ma-expand ng another 10 years. So bali 25 years sa halagang 170.6 billion. Wow, daming pera ng gobyerno ngayon, ha? Daming pera. Benta ng Guindo, benta ng airport. Okay, at ano pa? Ay tapos nangungutang tayo. Yan po, ha, mga kababayan. Panibagong kaso na naman na kinakaharap itong ating gobyerno Marcos. Nako, ano ba yan, ha? Sila po ay minumulto na sa kanilang mga pinagagawa. Mga sinasabi mga labag daw sa batas. Mga labag daw sa batas. Kaya ano ba ito? Pag sakaling mapatunayan na ito illegal, nako. Yari, ha? Di ba sinasabi, balibalita, di umano ang may-ari ng eroplano na pinagsakyan, pinagkargahan kay Tatay Digong kapunta ng Netherlands, ay di umano ay pagmamay-ari ng San Miguel ni Ramon Ang. Kaya bukas pa malalaman natin yan, ha? Sana. Di ba bukas may nakatagdang hearing ang Senado, okay, patungkol sa pag-aresto kay Tatay Digong, patungkol sa legality ng warrant of arrest, sa legality ng ICC sa between the Philippines government, okay? Malalaman natin bukas yan kung sino-sino yung mga involved, okay, kung anong nangyari. So bukas pa malalaman natin yan, okay? Kaya exciting, ha? Sabi nga, di ba, pinayagan ng Administrasyon Marcos itong mga tao na gustong ipatawag ng Senado para dumalo sa gagawing hearing, okay, led by Senador Amy Marcos. Palakpakan. Palakpakan. Alam po ninyo mga kababayan, hindi ko pinopromote si Amy Marcos. Okay? Hindi ko binuto yung kapatid niya, yung kapatid niya, hindi ko binuto yan. Okay? Okay? Hindi ko pinopromote si Amy Marcos, pero kahit pa paano, nakikita ko na medyo nandoon yung kanyang sincerity na alamin kung sino ang may kagagawan. Ang tanong ngayon, kung sakali mapatunayan na nakikipagsabualan itong kanyang kapatid sa ICC, pati itong mga nagplano, kung sakali mapatunayan, ano kaya ang gagawin ni Amy Marcos sa kanyang kapatid? Yun ang tanong. Kaya ba? Kaya bang banggain ni Amy Marcos? Kaya bang ipakulong ni Amy Marcos? Ganon, Ganon. Tayo po ay nagtatanong lamang. Okay? Kaya bang ipa-impeach ni Amy Marcos? Kaya bang kasuhan ni Amy Marcos itong mga membro ng gabinete ni Bongbong Marcos? Pag ginawa na yon, approve, baka iboto siya ng mga DDS. Malapit na election, di ba? Pag ginawa na yon, baka sakali makonvince tayo. Pero kung hanggang hearing lang si Amy Marcos, isipin natin, boo! Isipin natin, itong ginawa ni Amy Marcos ay isang uri ng boo! Dol! Budol. Siyempre tayo po nag-observe yan.
kung ang ano ba ang patutunguhan itong ginagawa ni Amy Marcos, okay? Kung ito ba ay pakitang tao para siya iboto, suportahan ng mga DDS, okay? O hindi. Siya ba'y seryoso o hindi? Kung sabagay, sabi ni BP Sara, baka daw nagkipagplastikan na sila. Okay? Sabi ni BP Sara yan. Ang kanila daw paging magkaibigan ay ano ba sabi ni BP Sara? Paging magkaibigan nila?